Ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen. Sherwin, treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters. Pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing, to please be more candid with the committee. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo nito? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, I'll flash it, no, but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor. Na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then ang sales niya, ano yung sales? See? And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later, no? Zero sales. So, Madam Chair, this is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then, next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No? Lease rental. No, and then succeedingly hindi na siya nag-file ng GIS, no. So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags no. Number one is fugitive yung isang partner. Number two, sa financial statements hindi naka-declare yung assets and hindi rin naka-declare yung kanyang sales, no. And then, Shi Chun-chan po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po at bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. Si Shi Chun-chan? Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng So never nyo nakausap si Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we nag-Google Earth kami and then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Telma, yun 128. Huh? So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. So parang para sa akin pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Telma Laranan. So never nyo nakausap si Telma Laranan? Your Honor, hindi ko po siya kilala at never ko po siya nakausap. Ang contact lang ninyo ay si Shishu Chan? Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng?
Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po, nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yun lang Dapat po yung- anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan Zuyan. po. Opo. He's connected to Zuyan. He's a general manager. Opo, he's the general manager. Kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hongsheng eh. Your So he's Honor, representing Zunyuan and in the papers, Hongsheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. opo. Yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, itong taong to is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. Yeah. So, Madam Chair, that's for all for now, and I'll just continue my questions as we go along. Thank you, Sen Sherwin. I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen Sherwin and the chair are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam nyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would really request the good mayor, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect, pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing, to please be more candid with the committee. Dahil you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far. Kasi yung sinabi ni Sen Sherwin kanina na ayaw natin na sino man ay, again, sabi din niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man, most of all tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao. Sa birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo. Tama po? Your mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po.
Okay, pero pag panghahawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo. Ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Guo Jianglong. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? Guo Jianglong. So isang pangalan lang. So, ano yung pangalawa? Dun sa dalawang half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seymen Go? Hindi po, Your Honor. O bagamat babae ito, siya ba si Sheila Go? Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling nyong iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Nandito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Saan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon ma'am, may ita-flash po akong helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So intayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito black po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So anong taon nyo ibinili yung dati nyong chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. To-double check ko po sa record ko po dati po, Your Right, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024. Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PAGCOR. Yes, of course, Sen. Sherwin. Madam Chair, just a quick interjection with your permission again. Just want to ask si Mayor Alice, may negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Okay. And then I saw in one of the incorporation papers, we'll just flash it, yung the same personalities na na-mention ni Madam Chair, sila Ali, ikaw no? Si Alice, si itong Simen, Sheila, Jan Jongguo, Lin Wenyi.
they're all meron silang residents sa Valenzuela. Is that correct? Your Honor, saan po sa Yan, 58 Si Kanumay Santiago. po. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Kami 60 Santiago, ito 58. No? Sa bungad kami, ito sa dulo. No? Opo. So, same street kami. No? Same street. So, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Kanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So, you were also in embroidery? Yung magulang po. Yung magulang mo sa Opo. embroidery. Okay. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po. Okay. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. So, in other words, kilala ko yung may-ari nito. Yung Baile family. Opo. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako nun. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Teenage life po. Mga teenage, within what age to what age? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ano pong family po, Your Honor? Ang last name nila Baile. Baile, B-A-Y-L-E. Hindi ko po Hindi nyo maalala alam. po. Opo. Oo, hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Okay, sige. Opo. Alright. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina si Seymen Go at Sheila Guo na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Guo, sila Seymen Leal Guo, at Sheila Leal Guo. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. Just saying, Mayor, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung hiling ng chair kanina. Sino naman yung Jan Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Opo. Jan Zhongguo. Opo. Ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes ko? Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito. Okay. So dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jan Zhongguo doon ay ama nyo. Dung po, Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jan Zhongguo. So ama ninyo tulad dito. Chinese name po. Chinese yan. name Opo. nila na Filipino name Angelito Guo. At yung Lin Wen Yi, kanina pinakita ko nasa GIS ng meat shop. Siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wen Yi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po.
Salamat. Dako naman po tayo sa mga tanong sa PAGCOR. Sino pong magsasalita para sa PAGCOR? Kayong dalawa po. Okay, Attorney Jessa Maris at Retired General Villanueva. So, ma'am and sir, batay din po sa presentation kanina, or related sa presentation kanina ng PAOK, it would seem that at least 7 previously cancelled IGLs were found to have some evidence of operation in the Baofu compound. So ano po ba ang policy ng PAGCOR sa mga cancelled IGLs o mga POGO na ito? Supposedly, ma'am, once na-cancel po lahat po ng na-cancel po ang license or accreditation po ng licensee at ng accredited service provider, they should stop operating po and they should cancel everything that is related po to offshore gaming operations. But kanina po sa pagsasalita, well, primarily ni Mayor Guo, yung Hongsheng na cancelan di umano ninyo pero inisyuhan nyo ng provisional license. And then yung Zunyuan, unang lumapit sa kanila sa Office of the Mayor sa Bamban, may provisional license din. So kung ang policy po ninyo once canceled, they should stop operating, everything else related to that is canceled, bakit may isang Hongsheng halimbawa inisyuhan nyo naman ng provisional license, and perhaps even with or without that, as late as November last year, may ebidensya po kami na patuloy naman siyang nag-ooperate. So we would like to clarify po that we did not issue a provisional license po to Hongsheng. We issued po a provisional license po to Zunyan Technology po. So, I think baka po na-confuse lang po siya tungkol po dun sa Hongsheng po. Sino pong na-confuse? Nung nabanggit po ni Mayor na may provisional license po si Hongsheng. Parang hindi po sila na-confuse kasi magkahiwalay na pagbanggit ni Mayor dun sa provisional license ng Hongsheng at yung provisional license na dala ni Mr. Walter Wong ng Zunyuan. Kasi ang pagkasabi ni Mayor kanina, correct me if I'm wrong, Mayor, nung ma-cancel yung license ng Hongsheng, tapos ano ba yun, nag-investigation sila, umabot sa korte, pero apparently nagpatuloy ng operation ng Hongsheng on the strength of a provisional license supposedly issued by PAGCOR. Hiwalay pa yung pagbanggit nila na nung lumapit sa kanila si Walter Wong at nagpakilalong general manager ng Yunzhuan, na may na may provisional license sila galing sa PAGCOR. So kung hindi kayo nag-issue ng provisional license sa Hongsheng after nyo kinancel yung actual license nila, saan nila nakuha yung provisional license na yon? Wala po kaming idea, ma'am, but definitely po we did not issue a provisional license in favor of Hongsheng Gaming Technology. So mukhang ang problema natin ay hindi lamang mga Philippine passports and birth certificates na ginagamit ng mga Chino sa Bangkok or dito sa Pilipinas, pati po mga di umanong PAGCOR provisional license na ginagamit ng mga kinanselan nyo na mga POGO. So sa pagkaalam nyo ba, yung policy nyo nasusunod ng mga nakakanselan nyo na mga IGL, talagang lahat po silang kinanselan nyo ng IGL ay tumigil na sa pag-operate? I think, ma'am, based on the investigations being conducted din po by our security and monitoring cluster together with the law enforcement agencies, we have found po that there are still companies operating despite the cancellation of their licenses po. Kanina nga po nabanggit ng PAOK na of the 250 or so POGOs holding licenses from PAGCOR, may 200 na po kayong nakanselan. What's the exact number ng nakanselan? At sa mga nakanselan yung iyon, ilan ang nagko-comply sa cancellation at ilan ang
o-operate pa rin? During the peak of the Philippine offshore gaming operations, we had the most of 298. Right now po, we have a total of 84. But I cannot give you po the exact number kung sino po talaga yung nagko-comply or hindi dun sa cancellation. But meron po kaming validation na ginawa and we can provide po kung sino po yung mga nakita po na nag-comply na with the cancellation.